Kasi yung kalagayan na pinag-usapan natin tungkol sa Holy Ghost. Na-break naman ni Brother Ruel kanina yung what is the Holy Ghost, diba? Holy Ghost ay Spirit of God in the Old Testament. In the New Testament ay Holy Ghost, pero may pagkakaiba na. Dahil ang Holy Ghost in the New Testament, that's the Spirit of the Father, pero meron siyang inserted na Spirit ng Son. Yung Spirit ng Son nandun sa loob ng Holy Ghost. Kaya, isang batayan natin sa panahon ni Pablo, sa Acts chapter 9, nang si Pablo ay ma-convert from Judaism to Christianity. Sa tagpo ng Damascus, bigla siyang tinamaan ng isang matinding liwanag. At yung liwanag ay may nagsasalita. Diba, may nagsasalita doon eh. Damascus. Oo, yan. Yan yung magandang naman ito. Ito yung magandang usapan dito. So, kung papasahin natin sa Acts chapter 9 yan, si Pablo, alam naman natin, before siya ma-convert, his name is Saul. In Hebrew term, Saulo. Bago siya na-convert from Christianity. Pero nang ma-convert siya from Christianity, na-reveal sa kanya sa Holy Ghost kung sino yung nandun. And then, he was converted from Judaism as a Pharisee rabbinic to convert to Christianity. Napalitan yung pangalan niya. Instead of Saul, Saulo, napalitan ng Paul. Bakit? Kasi converted na siya. Nakilala niya na yung isa pa na hindi niya kilala. Okay. So, marami nakakapanood at alam ko medyo hindi nila magugustuhan sa kalagayang pagtuturo na kung sino ang Holy Ghost. Kasi sa karamihan, nagsasabi na ang Holy Ghost ay walang iba kundi ang Espiritu ng Ama. From the Old Testament and the New Testament, that is the Spirit of the Father. Magkaiba nga lang sa Trinity, magkaiba nga lang sa oneness. Alam naman natin ang preaching ng Trinity, that Jesus Christ was the second person of the Godhead, co-equal with the Father and the Holy Spirit. Amen. Yun ang ng Trinity. Pero ang oneness, ang extreme oneness, lagyan natin ang extreme. Kasi, hindi lahat ng oneness mali eh. Tayo, oneness din tayo eh. Pero yung pagiging oneness natin ay sa salitang become one. Yung Ama, yung Anak, nagkaisa. Unity. Sa anyo ng Espiritu ngayon. Amen. And that is a true oneness. Kaya dinadagdagan natin ang extreme kasi iba yung paliwanag ng extreme oneness sa Holy Ghost. Kasi sa extreme oneness, hindi sila naniniwala na ang Holy Ghost ay merong human spirit. Kaya ang oneness, hindi nagsasabi, yung Holy Ghost ay may true nature of Father and Son. Sa extreme oneness. Kasi ang paliwanag nila sa Diyos, no, yung parang three offices. The Father before, Spirit, and the New Testament, Father and Spirit in the Old Testament, and Spirit as in the Son. Yun yung sa Son. And then, the third is the Holy Ghost, is the office, the third office as the Holy Ghost is, siya yung Espiritu Santo ngayon. Na Espiritu Santo walang Ama, walang Anak, kundi yung Ama lang sa oneness, extreme oneness. Ngayon, balik tayo doon sa kwento tungkol kay Pablo. Nung si Pablo ay padaan ng Damascus sa chapter 9 ng Acts, dahil gusto niyang hulihin yung mga Kristiyano, gusto niyang lipunin dahil sa pagkakaalam ni Apostol Pablo, mayroon lamang iisang relihiyon at yun ang Judaism. Sila lang ang tunay na nakakakilala sa Diyos.
Wala nang iba. Labas na sa Judaism, lahat ay paganism. Yan ang pagkakakilala ni Pablo. So in other words, si Pablo, kilala ni Pablo kung sino yung Diyos na nag-iisa. Tama, di ba? Hindi lang kamali si Pablo, kilala talaga ni Pablo kung sino yung Diyos, sino yung Panginoong Diyos na tinatawag at pinaglilikuran niya. Okay. But it so happened, pagdating sa way of Damascus, na-encounter niya ang isang mapinting liwanag na ito at may nagsasalita dito. Sabihin yung liwanag, binulag siya eh. Bumagsak siya doon sa kabayo at may narinig niyang tinig sa isang matinding liwanag. Sabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Okay. So si Pablo, narinig niya yung tinig na yun, nakadapa siya, wala siyang makita. Sabi niya sa isip niya, Sino po ba kayo? iba to ah. Iba tong nagsasalitang ito. Sino po ba? Ang tiyak ni Pablo Tanong ka muna siya. na ang nagsasalita sa kanya ay iba sa pagkilala niya sa Diyos. Pero na-realize niya si Jesus pa rin. Ang sabi ni Pablo, Una, sa isip Hindi niya, ko maisip-isip. Nagtanong siya, hindi ito yung Panginoong Diyos na pinaglilikuran ko. Kasi, kung Panginoong Diyos na pinaglilikuran, kilala ni Pablo, hindi na ilusig yun eh. Banda mo na, binanggit niya yung pangalan niya. Hindi ilusig ni Pablo yung nag-iisang Diyos na pinaglilikuran. Never niyang ilusig yan. Ngayon, kaya nagtanong si Pablo, sino ka, Panginoon? Jesus, sabi. Nilagyan niya ng Jesus. Hindi dapat ang salita ni Pablo kung inusig niya talaga yung Ama. Hindi dapat magtatanong si Pablo, sino ka, Panginoon? Hindi ganun dapat ang sasabihin ni Pablo. Dapat ang sasabihin ni Pablo, Ayaw. Panginoon, saan ako nagkamali? Bakit mo ako binulag? Sakto, pastor, ang tanong niya, sino ka? Sino ka, Panginoon? Ibig sabihin, sa pagtatanong ni Pablo, sino ka? Hindi ko talaga kilala yan. Nagpakilala Eh, siya. tanong mo ano sana eh. Kilala ba niya talaga ang Kasi Diyos? Jesus, Regular ba niya Kilala ni Pablo ang Diyos. Regular ba niya nakakausap ang Diyos? Kilala ni Pablo ang Diyos. Hindi, regular ba niya Ito ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 8, verse 6, basahin. 886. 8:6. Ay, Tingnan tama. namin. Sabi niya, ako si Jesus. Kung kilala ba talaga ni Pablo? Ano sabi ni Pablo? Unang Korinto 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Yes. Ang Ama na buwan sa kanyang lahat ng bagay at tayo sa kanya at isa lamang Panginoon, si Yesu Cristo na sa pamamagitan. Hindi, ang nanilito. Yung verse na yan, Ang tanong kasi dito, regular bang since kilala, kaya gusto ko sakyan eh. Sige, given, kilala talaga ni Paul ang Diyos kasi nasa Judaism siya. Iisa lang ang Diyos. No? Ang tanong, regular din ba niya nakakausap ang Diyos para masabing kilala niya talaga ang Diyos? kilala ng mga Judaism. Yes, pero ba't physical na nakakausap ni Paul ang Diyos? Hindi nakakausap din po na nakikipag-usap ng mga propeta. Hindi naman siya inusig. Ang Diyos, nakikipag-usap Kasi sa kung regular niya nakakausap ang Diyos, alam niya na mayroon talagang darating na delivery, mayroon talagang bisayang darating. Hindi niya dapat uusap. Ito, ganito. Wala pa na tayo New Testament. Wala pa si Kristo. Ang tanong, kilala ba ng mga Israelita kung sino yung Diyos nila? Kilala nila. Kilala nila. Kilala nila, Deuteronomy 18:18 pa lang, alam na nila na mayroong darating na kapalit ngayon ni Moises. Hindi. Huwag muna tayo sa kapalit ni Moses. Alam nila na mayroong misayang darating eh. Ang tanong natin dyan, kilala ba ng Israel kung sino yung Diyos nila?
Yes. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Yes. Basahin mo. Hear, O Israel, our Lord is one God. Alam nila, kilala nila. Kilala nila. Wala bang New Testament, wala pa si Kristo, kilala nila yung Diyos. Ngayon, balik tayo kay Pablo. Paul as a Pharisee, rabbinic siya, rabbi siya. Hindi siya pwede maging teacher kung hindi niya kilala kung sino yung Diyos niya. Exactly, Pastor. Okay. Ngayon, tama yung tanong niya, nung ma-encounter niya yung liwanag, Sino ka, ang Panginoon? kinausap siya. Sino ka, Panginoon? Sino ka, Panginoon? Hindi nagkamali si Pablo dyan. Hindi naguguluhan si Pablo dyan. Alam talaga ni Pablo, ang nagsasalitang ito sa kanya, Holy Ghost yan. Isang espiritu na nagsasalita sa kanya, na ang sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako nagpuusip? Ngayon, Hindi naman talaga kilala ni Paulo eh, ni Saulo eh, kasi nagpakilala nagpakilala ko, anak eh. Nagpakilala. Kaya nga nagpakilala kasi hindi niya talaga kilala. Ako si hindi nga niya kilala. Ngayon, doon tayo sa kaisipan ni Pablo. Ibig sabihin, alam niya, hindi aba yun. Yung kaisipan ni Pablo, patungkol sa Diyos. Ang patungkol. Sino ang nasa isip ni Pablo nung sabihin niya yun? Sino ka Panginoon? Dahil ba, Hindi Ama. Isa lang alam niyang Hindi. Diyos, Yung ang Ama. Panginoon. Yung Ama Hindi sa ba ang langit. nasa isip niya yung Ama? Yung Ama sa langit. Oh, yan. At dahil Hindi, ba't niya tinanong? Ibig sabihin, alam niya, hindi yung ama yun. Tutuloy ko muna. Tutuloy ko na. Kasi Yung pala dapat ganito. Nang nagtanong si Pablo, at nang siya ay kinakausap, nang may kumakausap sa kanya, di ba? Nung siya ay kinakausap ng tinig, Nagtakas siya siguro. alam niya, alam niya iba to. Itong nagsasalita. At Oo. hindi siya magtatanong kung sino siya. Kasi Oo. alam niya, Alam niya eh. sino ka, Panginoon? May isa pa. Meron pang isa. Nagpapakilala sa Yun. kanya sa oras na yun. Yun, oo. Na hindi niya Meron kilala, pa- na gusto niya. Meron pang isa. Kaya ang sabi niya, sino ka, Panginoon? ako si Jesus na yun. Ako si Jesus. Anong dinugtong niya? Ako Ito si yung dinugtong niya. Jesus. Na yung Na pinag-uusip. yung pinag-uusip. Okay, dali. Hindi, ibig sabihin, omnipresent siya na. Hindi ko pwede, irrelevant kung sasabihin niya yung Ama. Kasi, hindi sasabihin ni Pablo, tapat nga si Pablo sa pagiging pares. Tapat si Pablo sa pagiging rabbinic. Ano lang yung gusto ng Diyos sa kanya? Yung ulam niya, yung panibagong Hindi panibago. pananampalataya. Yung progressing. Si Pablo ay dalubhasa sa kautusan Alam niya eh. at napaka-faithful Alam niya niya yung pillar of fire. sa Pharisees. Pero hindi sapat yung Pillar of fire kapatiran. kasi sa Israel. Kaya Alam niya. siya ay binarap ng Alam ng Panginoon mga sa Pariseo, Panginoon pillar of fire. para siya ay Bumulag sa kanya. magamit. Pero, paano siya Kaya magagamit? alam niya yung Panginoon, bumulag sa kanya. Iglesia ng Panginoon ay inuusig niya. Kaya sabi ni Pablo, sino ka, Panginoon? Sumagot ang kausap, si Jesus. Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Never naman ni Pablo sa isip niya na inusig niya ang Diyos naman. At sa paanong paraan niya inusig ka. Kasi kung ang sagot dapat, kung ang isip niya, yun yung Ama, dapat hindi ang sagot niya, sino ka, Panginoon? Kilala niya yung Diyos. At saka, yung sagot na, bakit mo ako pinag-uusig? Hindi rin inusig ni Pablo yung Diyos naman. At wala rin siyang alam na ginawa niya yan. At faithful siya doon. In other words, Alam niya faithful siya sa amin. nung sinabi niya ito, yung kumakausap sa kanya, iba. Iba na bago. That's Another spirit. component. Yung sinasabi mo kanina. Kaya sabi niya, sino ka, Panginoon? Kasi hindi siya magtatanong kung kilala niya na eh. Nung nagsalita sa kanya, ako si Jesus. Ngayon nararamdaman siyang iba. May panibago siyang nararamdaman. Another Lord. Pero may dati na siyang kilala. Hindi siya yung Lord as capital O, L-O-R-D. Pero Holy Alam niya Spirit yung bumulag siya. sa kanya. So, kung may Spirit na yan. Yes. Kaya nga, sa paliwanag mo kanina, yung nagpakitang liwanag, that's the Holy Ghost. Holy Ghost. Pero, nandun si Kristo. Nandun si Kristo. Nagsasalita siya. Bago. Kaya nga, para doon sa mga nagtuturo na
Kasi may nagtuturo din talaga na Unitarianism na si Kristo ay hindi po pwedeng bumaba the kingdom from heaven down to the believers. Dahil ang dahilan, hindi siya yung katulad ng Diyos na merong lahat ng omni. Yes. Narinig mo yun? Pero bakit tanong, wala ba siyang Hindi lang siya omni? ready. Wala ba siyang omni paano niya nakausap si kung wala siyang omni? Meron na. Nakausap si Paul. Kaya nga, Kaya nga, combine yun. ibig sabihin, Combine na combine. paano natin sasagutin yan? Nandun siya sa Father. Yung kalagayan ni Kristo, Nasa Father na siya. Kasama yung kalagayan ni Father. Kristo, Kasama na yung Father. Ni Cristo. may tinatawag na Homo Sa Holy Spirit. Homoiousios. Homoousios. Homoousios. Ano ba ang ibig sabihin ng Homoousios? Ano ba yun? Like similar. Like similar. Like similar. Yes. Pag sinabing Homo o Exact same. Homoousios, Yoshus. Exact same. Exact same. exact, Same. same nature. Ito, similar, Like similar. ano? Like similar. Like similar. Parang pareho. Ito yung Homoiousios, pinanganak si Kristo from Bethlehem. Ito ang kalagayan niya, like similar. Pag sinabing like similar, si Kristo ay banal, walang kasalanan. He is the image, likeness of God. Yan yung Homoiousios. Pero ang plano ng Panginoon Diyos, hindi lang Homoiousios, hindi makarating siya sa salitang Homoousios. Walang tama yung pronunciation niya. Homoousios. Ibig sabihin, exact same nature. Kung ano yung Diyos, meron siyang ganun na kalagayan. Substance. No? Ito yung mahirap tanggapin ng iba. Pero hindi ko alam, si Brother Will, nahihirapan siya. Sabihin, si Substance. Kristo ay Substance. nasa Diyos na kalagayan. Pero nagkakaisa. Moyo. Wala na magiging problema. Pero yung nasa Diyos na kalagayan, tanggap kasi Sinagiwan mo anahan rin ng pa yung Espiritu ng Diyos. Pero yung siya mismo ay Diyos, Kung nagkasama yung tatlo sa kahit Espiritu, ano po yung wala nang gulo. pag-aaral mo na tignan. Nagkaisa. Hindi Yung po, mga ginagamit ng hindi po iba. kapantay na ama ha. Yung salitang Homoiousios. substance, Fix na yung pag nagsama-sama na yung tatlo sa isang Espiritu. Sa isang Espiritu. substance. Sa Holy Ghost. Nagkaisa sa Holy Ghost. Yung salitang substance, Yan ang fix niya. pagka-Diyos yan. Hebrews chapter 1 verse 3. Magkakasundo na yung oneness, Trinitarian, saka yung... Saka tayo. Ano sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3? Kahit na natin. Sige, pakibasa ko. Hebrews 1:3. Palibasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Siya daw ay ano? Larawan ng kanyang pagka-Diyos. Larawan ng kanyang pagka-Diyos. That is Homoiousios. The express image. Hindi lang siya Homoiousios, Homoiousios.
Ibig sabihin, exact same nature. Substance na yun. Pero ang tanong, si Kristo ba ay Diyos o hindi? Diyos din. Hindi siya Diyos. Kaya nang mababang Diyos. Nagkaroon ng katangiang Pagka-Diyos. Pagka-Diyos. Ayun. Nagkaroon ng pagka-Diyos. I-break natin ang Philippians chapter 2 verse 6. Ang sabi sa Philippians 2 verse 6, Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, okay, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Pero kanya Diyos na siya. Who being in the form of who God, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, thought not robbery to be equal but made with God. himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, Nagdugad eh. and was made in the likeness of man. And this is Being found in a passion as a man, he humbled himself in being obedient unto death, even the death of the cross. even Jesus Christ. And this is Who being in the form of God, the true God. thought not robbery to be equal with God. Ano? Pag sinabi ba ni Pablo diyan na si Kristo, sabi ni Paul, iba nasa anyo siya ng Diyos, anyo ng Diyos. Yan yung homoousios. Yan yung substance. Nasa kanya yun eh. Nasa kanya yun since River Jordan. Yung katangian na yan, nasa kanya na. Sa mga taong loob yan. Sa loob hindi pa yung labas, loob. Kaya, sinabi dyan, si Kristo, who being in the form of God, sa loob, River Jordan, resurrection, kasama na ang lakas. Body, soul, and spirit. Ang kalagayan ni Kristo, doon sa pinag-usapang form of God. Amen. Okay. Ngayon, nasa kanya yung katangian ng pagka-Diyos. Sabi na ni Pablo. Ngayon, anong ginawa ni Kristo nung nasa kanya yung katangian ng pagka-Diyos? Ayon sa talata. Nagpakabaka. Sino ba yung sumagot? Pwede mo sagutin sa Becha. Imorpe. Yung anyo na nasa kanya ng pagka-Diyos ay hindi niya inari ang pagkabantay. Pag sinabi ni Pablo, hindi niya inari ang pagkabantay. Meron. Parang nasa kanya na rin yun. Pero hindi niya inari ang pagkabantay. At tanong natin dito, paano hindi inari ni Kristo ang pagkabantay? Pag sinabing hindi niya inari ang pagkabantay sa Diyos, ay, hindi, kailangan tanggalin ko to. Ay, kailangan alisin ko to. Hindi ako. Tao lang talaga ako. Amen. Amen. Paano ginawa ni Kristo sa paliwanag ni Pablo, hindi niya inari ang pagkabantay sa Diyos? So, kasi hindi niya pwedeng tanggapin na yung pagka-Diyos niya sa panahon na nasa physical dito siya sa lupa. Paano nga niya hindi inari? Kasi i-offer niya yung katawan niya sa krus ng Calvary. Hindi niya inari kasi hindi niya katutubo yun. Magbigay kayo ng halimbawa Papatayin yung na siya ay katawan. nasa anyo ng pagka-Diyos. Papatayin Nasa yung anyo katawan. talaga siya eh. Pero hindi niya. Pero hindi niya inari ang pagkabantay sa Diyos. Kasi hindi siya ang katutubo. Makababa siya. Ngayon, Offering kasi yung at katawan. sabi, di ba, hinubat niya eh. Offering kasi yung katawan. Hinubat niya yun, sabi ni Pablo, sa verse na yun, di ba? At hinubat niya ito at nagmistulang alipin. Yes. Paano nangyari yan? Hanggang sa kamatayan. Tama, di ba? Paano nangyari yung paghubad niya ng anyo ng pagka-Diyos at siya'y nagmistulang alipin hanggang sa kamatayan? Nanalangin siya sa Gethsemane. Meron siya sinabi. Ano sabi niya? Nag-pray siya na sabi niya, kalooban ng Ama, yung masusunod sa kanya, hindi yung kalooban niya. Isa yan. Natatakot siya, di ba? Tama. Natatakot siya. Kumbaga, pwede naman niyang iurong yun eh. Pero, hindi niya nga inari ang pagka-Diyos. Kaya, nagpakumbaba siya. Nanalangin siya. Hanggang sa kamatayan, di ba? Sa kamatayan. Isa yun. May Isa yun, tama. tama. Pastor, hindi niya
hindi niya sinamantala yung tulad ng pananamantala na ginawa ni Lucifer. Tama. Yun, may clue, tama. Alam niya. Hello. Iniiwan niya muna. Iniiwan niya yung pagkayos. Kasi may Ano kalooban. yun eh, alam niya, hindi sa kanya yun, hindi siya ikatutubo, binigay lang sa kanya. Hindi, ang tanong natin, paano sa Philippians 2:6, Nakalimutan. paano yung anyo ng pagka-Diyos na nasa Kanya, na inubat niya at nagbisto lang alipin hanggang sa kamatayan? Sa nito sagot ni Sir. Pangalawa yung sinabi mo, yung kay Lucifer. Meron pang sagot dyan. Kasi nga diba, kailangan niyang gawin yung Calvary. Hindi, nasagot na yun ni Just Mr. Becha. 17. Ay ka na. Iba naman. Sabi niya, Pastor, sa John 17, nung nananalangin siya, sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ako. Nang paluwalhati ang tinamo ko sa iyo. Bago ang sanlibo tayo nagiging. Resurrection naman yan sinasabi. Meron na siyang kaluwalan before the... Okay. Sister Jo, baka gusto mo sumunod. Paano ginawa ni Kristo? Bagamat nasa Kanya ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Dahil sa River Jordan, since River Jordan. Pero, hinubad niya ito at nagbisto lang alipin hanggang sa kamatayan sa krus. Paano yan ginawa ni Kristo? Kumbaga hindi niya sinasamantala yung pagiging anak niya ng Diyos. Para ano siya, para Sabi ng Ama. mapatunayan ay magampanan niya yung utos sa kanilang ama. Well, okay. Maganda rin, ano? Si JB, narinig mo yung tanong? Paano mo sasagutin? Paano niya hinubad? Yung mystery. Paano siya naging alipin hanggang kamatayan? Pero, nasa kanya yung pagka-Diyos. Substance. Homoiousios. Exact same nature na doon sa kanya yun. Pero, paano ginawa ni Kristo na hindi niya pinantay yung kalagayan na yung ng pagka-Diyos sa sarili niya at hinubad niya Kasi offering tayo. hanggang sa krus? Offering sa puso. Yung katawan niya. Ano po, kasi alam tayo niya sa puso ng kalba. ni Kristo na hindi pa yun tayo. Alam ni Kristo na hindi pa yung time. At hindi pa kasi yung sa papatayin sa puso. Hindi pa oras kakaroon ng offer niya pa pagka-Diyos. yung buhay. Papatayin niya yung katawan. Paano magiging siya yung pag pinatay yung katawan? Just me. nasa krus ka na. Okay, sagutin ko na. Okay, tayo yung mapa. Magbibigay tayo ng isang halimbawa. No? Sabi sa Philippians 2:6, but he had the form of God, thought not robbery to be equal with God. Ano sunod? But made himself But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. See, kaya sinasabi niya, ikaw mo, hindi talaga siya Diyos. Ano naman eh, di ba tayo naniniwala si Kristo yung Diyos? Amen. Pero, ang pinag-usapan natin, form of God, si River Jordan. Iba yun eh. Iba yung homoiousios sa homoiousios. Homoiousios na yan, exact. Meron talaga si Kristo yan. Ngayon, paano ginawa ni Kristo? Sabi gano'n, The form of but made himself of no reputation, no? Parang wala. And took upon himself of a form of servant, and was made like in the likeness of men. Ganito yan. Si Kristo nasa homoousios. Nasa exact same nature as deity. Nasa Diyos na kalagayan si Kristo. Paano natin masasabi na sa Diyos na kalagayan si Kristo? Gumagawa siya ng himala eh. Amen. Bumubuhay siya ng patay. Yes. Anong sabi sa kanya ng tao? Hindi mo magagawa ang bagay na yan libang Ang Diyos ay sumasayo sumasayo. ang Diyos. Amen. Tama, di ba?
In other words, nasa kanya yun. Nasa kanya yung deity form. Tsaka binigay siya ng kapangyarihan. Ngayon, paano natupad yung sabi ni Pablo? But thought not robbery to be equal. Ang ginawa ni Kristo, ganito, nasa kanya yung deity, mayroon siyang kakayanang gawin. Anumang bagay na ginagawa ng Diyos. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya pinangunahan. Yung took form of servant at no reputation, ibig sabihin, Hinintay niya kung ano sasabihin ng Ama. hindi si Kristo basta-basta gumagawa ng gawain ng pagka-Diyos. Hinintay niya yung... Naghihintay siya sa Diyos Ama. Naghihintay siya. Halimbawa, magpapagaling siya. Hindi pwedeng manguna si Kristo na di ba? Ikaw ay tumayo, lumakad ka at magaling na. Hindi pwedeng gawin ni Kristo unless na yung Ama at nandun sa Kanya ay magpapakita ng bagay na dapat niyang gawin. Amen. At sinabi naman ni Kristo, ang anak ay walang ginagawa, liban sa ipapakita ng Ama sa Kanya. So, ibig sabihin, yung salita, took form of servant, or no reputation, took form of servant, ibig sabihin, yung paghubad ni Kristo ay ang paghihintay sa kalooban ng Ama at lagi niyang ginagawa. Diba, pag gumawa man siya, nag-miracle siya, nagbumuhay siya ng patay, nagpagaling siya ng mga may sakit, ang laging sinasabi ni Kristo, hindi ako ang gumagawa, kundi yung Amang nananahan sa akin. Yung salita, hindi ako ang gumagawa, yung Amang nananahan sa akin, yan yung salitang hindi na inari ang pagkapantay. Sana malinaw yun, no? Hindi kasi katulad ni Lucifer eh. Si Lucifer, binanggit ko kanina si Lucifer, nangyari kasi talaga kay Lucifer na siya ang theophany ng Diyos. Amen. Nakatulad ni Kristo na theophany ng Diyos. Pareha sila eh. Kaya morning star. Ano magkakaiba ni Lucifer kay Kristo? Si Lucifer, ang ginawa niya, pinangungunahan niya ang Diyos. Ginrab niya. Winab niya. Ginagawa niya agad yung pagkakapantay. Ako na to, ako na yung Diyos. O kaya ang ginawa ng Diyos sa kanya, pinagsak siya sa lupa. Nagsabihin niya yung limang ako, lahat yung limang na yun, lima yan eh. At yung panghuling sinabi doon, I am God. Pinagsak siya ng Diyos sa lupa. Kasi bakit? Kasi ipinantay ni Lucifer yung sarili niya bilang angelic, bilang archangel, bilang theophany, bilang nasa kalagayan ng homoiousios, nasa kalagayan na yun, akala niya, siya na talaga yung Diyos. Yun yung equal. Which na hindi ginawa ni Kristo. But kay Christ, sabi ni Paul, malinaw yung dininay niya. Okay, so yan yung malinaw na pahayag tungkol sa homoiousios, at yung kanina naman ay Holy Ghost. Hindi ko sa substance na to. So, magtalakay ito, no? At hindi natin ito mauhubos. At siguro sa susunod na Sunday ay tapusin natin. So, praise the Lord. Amen? Amen. Sige, tayo tayong lahat.